Hello mga ka-babes! Welcome back again to my vlog. For today's vlog mga ka-babes, finally, ito na yung mga pinaka-iintay nating lahat. Alam kong maraming nag-aabang sa inyo sa pag-a-apply ko. Kung ano ng balita, no? Kung ano ng balita sa pag-a-apply ko pa Europe sa Hungary. So, eto na mga ka-babes, this is it, pansit char. So, sabi ko naman sa inyo, di ba, huwag kayong mag-alala dahil kahit anong mangyari, lagi ako mag-update sa inyo. Yun lang, matagal ako mag-update pero at least share ako sa inyo, nakakapagkwento ako sa inyo kung ano yung nangyari na no sa pag-a-apply ko sa Europe. Kasi ang dami rin naman talagang um, may gustong malaman kung ano na talagang nangyayari sa pag-a-apply ko sa Europe, kung natuloy ba ako or hindi. So, bali mga ka-babes, babasahin ko lang yung mga sinulat ko. Kumbaga parang diary ko na rin kasi to. So, sa notebook ko na maliit, ito, dito ko nilalagay lahat ng mga nagastos ko na sa pag-a-apply sa One Step dito sa Doha, Qatar. So, yun, babasahin ko lang sa inyo, i-explain ko lang sa inyo kung ano yung mga nangyari sa mga nakaraang buwan. So, yun. Actually, mga kabibs, ng pag-a-apply ko sa One Step Services, malapit na mag 1 year. Kasi nung September 25, 2025 ako nag-apply sa kanila. At yun nga, ano ng taon ngayon, 2026. So, July na ngayon. So, pasalamat pa rin ako kasi nga at least hindi kami pinababayaan ng One Step Services. At marami na rin sila talagang napaalis. Promise. Kahit i-check nyo doon sa kanilang Facebook page at saka sa TikTok account nila, marami na silang mga na-interview ng mga kabayan natin na OFW, mga Pilipino. At saka pag pumunta kayo doon sa mismong office nila, by the way, lumipat na pala sila ng ano ng ibang location sa Mansura area na sila. Malapit lang din sa metro station. Check nyo na lang sa Facebook page nila. So, yun, pag pumunta kayo doon, nag-visit kayo, pag mag inquire kayo, kung gusto nyo mag-inquire, makikita nyo lahat yung mga nabubulol pa ako. Mga nakapaskil na mga visa. Isa dun sa mga kakilala ko at saka isa sa mga ka-workmate ko na nandun yung picture. Makikita nyo doon. At saka malaki na, in fairness, malaki yung place na nahanap nila, yung nalipatan nila, yung One Step. So, ang dami ko na nga sinabi, no? So, start na natin mga kabibs. By the way, mga kabibs, nung previous vlog ko, di ba, ang sabi ko doon, finally nag-email na sa akin yung sales associate na ka-tie up ng One Step Services dito sa Qatar, doon sa Hungary. So, ito na yung kadugtong, pero babasahin ko lang mga ka-babes. So, nag-start ako ng pag-a-apply sa One Step Services at nagbayad ako sa kanila nung September 25, 2025. 1,500 yung binayad ko doon kasi para sa sales associate naka-tie up ng One Step. And then, noong October 25, 2025, nagbayad naman ako ng 3,500 para sa working permit. So, noong October 23, 2025, approval yun ng confirmation sa Hungary. Yun yung sinasabi ko sa inyo mga kabibs na nag-email na sa akin. Tapos, noong January 28, 2026, kumuha na ako ng police clearance through Metrash, 10 reals yun. So, kahit na hindi pa ako sinasabihan ng One Step na kumuha na ako makulit, kumuha pa rin ako ng Metrash. Kahit na wala pa namang sinasabi yung One Step. Excited nga, 'di ba? Tapos nung January 29, 2026, na-hold yung mga documents. Na-hold pala yung pag-apply ko ng police clearance through Metrash kasi nga meron doong documents na kailangan ko palang i-attach. In-attach ko na yung documents na yon. Kasi hiningi ko dun sa partner ko kasi 'di ba yung partner ko na una siya na kumuha ng police clearance. So yun, hiningi ko lang yun.
Then, nung February 1, 2026, nakuha ko na yung police clearance ko sa Metrash. 6 months expiration ng police clearance, mga kabibs. Tapos, nung June 9, 2026, kumuha ulit ako ng police clearance, yung tinatawag na PCC in short, sa Metrash. So, another payment na naman yun ng 10 reals. Kasi nga, na-expired na nga siya, mga kabibs. Kasi nga, di ba, ang kulit ko, kumuha ako ng hindi naman sinasabi sa akin ng one step. Bida-bida, pala desisyon. Tapos, nung June 11, 2026 naman, nakuha ko na yung bago kong PCC, which is yung police clearance. Tapos, nung June 14, 2026, syempre nagbayad ako ng 6 real sa Badargo, yung tinatawag ditong Uber, kasi nga, pumunta ako sa Mansura. Nagpa-attestation ako ng MOFA. Binayad ko doon is 100 reals. Okay? Dapat, ang ibabayad nyo doon is card. Hindi sila tumatanggap ng cash. Dapat credit card. Pero pagka yung card nyo is galing sa company, hindi sila nag-accept. Tapos, June 17, 2026, 7 real, Badargo ulit, mga kabibs, Uber. Kasi pumunta ako sa Joan Metro Station, doon sa Duhasuk Mall. Ito yung previous location ng One Step. Kung alam nyo yung unang-una nilang office. So, pumunta ako doon. Nag-Uber na lang ako papunta doon kasi nga baka malita ako sa pasok ko. Kasi ang pasok ko noon is 3 p.m. Pinapunta nila ako doon around 11 a.m. Ganon. Nung pumunta ako doon sa office ng One Step Services, binigay na nila sa akin yung aking power of attorney na kailangan ko ibigay yun pag nandoon na ako sa Hungary Embassy dito sa Doha, Qatar. Tapos inexplain na sa akin yung mga dapat kong dalhin, kung anong oras ako pupunta doon, anong oras yung appointment ko. Kasi bago ako pumunta ng Hungary Embassy, sila yung magbibigay sa akin ng appointment. So, yun. Tapos, nung June 21, 2026, yun yung appointment ko for Hungary Embassy. Galing yun sa One Step. Sila yung nag-book sa akin ng appointment para makapunta ako doon sa Hungary Embassy. So, yun, nag-Uber ako noon, Katara Metro Station to Hungary Embassy. Nagbayad lang ako doon ng 3 reals. Tapos, nung nandun ako sa loob ng Hungary Embassy, binayaran ko doon 85 euro. Kinonvert ko siya sa reals at 362 reals. Nung time na pumunta ako doon, mga kababes, may mga nakasabayan din ako, mga kababayan nating OFW, mga Pilipino. May isang lalaki doon, tsaka 2 babae. So, yun, nag-ano din sila doon, nagbayad din sila. Tapos, iba-iba yung convert ng 85 euro. Kasi, baka tumataas bigla, ganon. Hindi kami pare-parehas ng convert. Pero basta 85 euro yung binayaran namin doon sa loob. So, pag nagbayad kayo doon, mga kabibs, kailangan din pala visa talaga, card. Hindi pwede na company card yung ibabayad nyo doon. Dapat talaga, yung visa siya. So, buti na lang, nung time na yun, lutang ako. Lutang si girl. Nagtap ako noon, confident pa ako. Tapos, mali yung password, yung PIN code ko doon. So, kinabahan ako. Sabi ko, bakit hindi nagana? Siguro hindi siya po pwede. Pero imposible na hindi siya po pwede. Kasi nung pumunta ako, nung MOFA attestation ako, na-accept naman. Bakit ngayon hindi? Mali pala yung PIN code ko. Tapos, ang nangyari, buti may isang kabayan doon na lalaki, tapos sabi ko baka pwede mahiram yung card niya, tapos magbabayad na lang ako ng cash. Buti pumayag siya. Tapos yun yung ginamit ko doon. So lutang, 'di ba? So ayun lang yung share ko sa inyo, yung nangyari sa akin. Tapos nung bago pala ako makapunta ng Hungary Embassy, mga ka-babe, share ko lang sa inyo. Meron doon na, diba nasa Katara Metro Station kayo, pwede kayo mag-book ng free carwa doon. Yung sa akin lang kasi hindi gumana nung umpisa.
Kasi nag-book ako nung 2 passenger, ay 1 passenger lang. Tapos nung umulit-ulit ako na nag-book 2 passenger, hindi na siya gumana. Kaya napagdesisyonan namin na mag-book na lang kami ng car, ng ano, ng Badargo, ng Uber. Kasi 3 reals lang naman. Tapos, yun, nalaman ko nung afternoon na meron naman palang free. So, kayo, pag next time na kayo naman yung pupunta doon, may appointment kayo, wag na lang kayo mag-book ng Uber, ano na lang kayo, mag-free car. I-book nyo lang doon, location, Hungary Embassy, may lalabas doon mga kababes. After 3 days nun mga kababes, June 24, nag-follow up na ako. Tinawagan ko na yung Hungary Embassy dito sa Qatar kung pwede ko nang ma-pick up yung aking mga documents na ipinasa nung June 21, 2026. Tapos, nung pagka-follow up ko nun, nung June 24, ang sabi, wala daw pangalan ko dun. So, kinabahan ako. Sabi ko, imposible kasi nagpasa ako nung June 21, 2026. Binuo ko pa yung pangalan ko. Tapos, chinek niya ulit. Sabi niya, okay, okay. Pwede na daw. So, yun. Kasi nga parang ngungu kasi yung nandun, naiinis nga ako kasi hindi ko masyado din maintindihan yung English niya. So, ikaw talaga ang mag-a-adjust. So, ayun mga kababes, nakuha ko na rin finally yung ano ko, yung PCC ko sa Hungary Embassy with stamp. June 27, 2026 ko siya nakuha. Tapos, nung June 30, mga kababes, 2026, nagbayad naman ako sa travel insurance. 352 reals. At sa dami ticket naman mga kabibs, 50 reals. Sa city center naman yon. Tapos 35 reals naman sa Shenzhen Visa Photo. Sa city center pa din yon. Ang kinagandahan nga kasi nga, tabi-tabi lang talaga sila. Ang ibig sabihin, isang location lang. Tapos lalakarin mo lang siya. Hindi naman malayo. Tatanong ka lang. At saka, bago ka pumunta doon, i-guide ka naman ng one-step services kung saan to, saan yung ganto, ganyan. So, ayun mga kabibs. Actually, yung sa Shenzhen Visa Photo, meron naman akong picture sa gallery ko. Kaso nga lang, nung pinakita ko doon sa Photoshop, sabi niya, pwede daw ba yun? Kasi nga, hindi kita yung tenga. Eh, di ba sa visa photo, kailangan kasi kita talaga pala yung sa tenga. So, kaya, nagpa-picture na lang ulit ako doon. 35 reals yung binayaran ko. Tapos, um, ang suot ko lang naman nun, ano lang, t-shirt lang yun. Tapos, yung nagbayad pala sa travel insurance mga kabibs, dapat exact amount ang ibabayad nyo, okay? Na cash, kung cash yung ibabayad nyo. Pero kung gusto niyo ng card, pwede naman card sa kanila. Actually, uma-accept lang talaga sila ng card, hindi sila uma-accept ng cash. Pero nung time kasi na yun, wala akong card. Ayokong bawasan yung card ko, yung laman ng card ko kasi nga 'di ba, yun yung pinang bank statement ko. Ayoko mabawasan kasi sabi ng one step, after ng BFS ko, pwede ko na daw i-withdraw yung pera ko dun sa ATM ko. So yun, kaya dun sa travel insurance, nagbayad lang ako ng cash. Naubos nga yung change ko kasi nga kailangan pala dun magbayad ng exact amount kung gusto mo cash yung ibabayad mo. Hindi ako na-inform. Kaya ngayon, yun na-share ko sa inyo. At least meron kayong idea mga kabibs, hindi kayo mahirapan pagpunta nyo doon. At saka, ang kailangan lang nila is yung original passport nyo. Pero kung hindi nyo naman dala yung original passport nyo, pwede naman na photocopy nyo. Or di kaya picture nyo dyan galing sa ano nyo, sa gallery nyo. Yan, pwede nyo ipakita. Tapos ipapakita nyo yung QID nyo sa kanila. Tapos, yung sa travel insurance mga kabibs, hindi na siya po pwede na i-refund. At saka dapat kung may papalitan daw, dapat bago daw na yung flight, dapat inform na daw natin sila. So, yun. Napapalitan yung date, ganyan. Tapos, lifetime talaga na pwede mo siyang gamitin. Tapos, yung sa dami ticket, yun, nagbayad ako ng 100 reals ata. Tapos, yun, may change naman sila doon. So, 50 reals yun yung dami ticket. And then, nung
July 1 mga kababes, kumuha pala ako ng ng bank statement. 60 reals siya mga kababes. So, buti na lang may malapit na Mashrap Al Rayyan Bank kasi yun yung ATM ko. So, buti na lang may malapit dito sa bahay. Sa may Salwa Road siya, pumunta ako doon. Nagbike lang ako papunta doon. And then, ayun, kasi gusto ng one step na tinatanggap lang doon ng BFS na required is yung original bank statement through doon talaga mismo sa bangko kung ano yung bank na salary bank ko. So, doon nanghingi ako tapos ang sabi sa akin na may bayad daw. Ang pagkakarinig ko 6 reals lang. Pero 60 reals pala yun. So, nabingi ako no, hindi kami nagkaintindihan. Grabe ang mahal pala nun. Pero yung sa mga kakilala ko, nung kumuha sila, kasi ang bank nila is commercial, CBQ. Nung kumuha sila nun, wala daw bayad. So, ibig sabihin sa Mashrap, may bayad ang mahal, 60 reals. Pero, no choice na ako nun. Ano akong magagawa? Sabi ko, saan ako magbabayad? Ang sabi naman nung staff doon, ikakaltas na lang daw doon sa ATM ko. Pero walang nag-message sa akin. So, ano lang yung parang nung nag-withdraw ako tapos chinek ko ulit, yun nga, nabawasan talaga siya ng 60 reals. Grabe ang mahal. Di ako na-inform. Tapos yun, may stamp sa kanila, tapos signature. Kasi, yun yung requirements kasi sa BFS, yun yung tinatanggap nila na sa bank statement ko. Nung July 2 mga kababes, yun na, binriefing na ako ng One Step Services sa office nila, sa bagong office nila, pumunta ako doon. Nung pumunta ako doon mga kababes, nag-metro na lang ako doon. Buti na lang malapit din sila sa metro. So, ayun, binriefing lang ako tapos lahat ng mga documents, ang kapal din pala yun ng mga documents na kailangan kong ipasa sa BFS. Noong una, hindi ko maintindihan ano yung BFS, ano yung visa, ganyan. Kasi nga, di ba, wala pa akong idea sa ganun. Kasi yun, in-explain sa akin lahat. Tapos yung working permit ko, tapos magkano sa sahuring ko doon pag nandun ako sa Hungary. So, yun. And, ayun, nung July 5 naman mga kabibs, yun na yung appointment ko. July 5, 2026. Visa fee, ang binayan ko din is 472 reals. Kung gusto mo cash mga kabibs, kailangan exact amount ulit. Kasi nga, hindi sila ah, nag-ano doon, nagbibigay ng change. Dapat exact amount kung gusto mo cash. Kung wala kang cash, may card, pwede. Pero that time, yung binayad ko is nag-card na ako. And then, yun, binayaran ko yung SMS plus auto call package, 15 reals yun. So, yun. Kaya, total na binayaran ko is 472 reals. And then, after 30 to 60 days, or 90 days visa approved na mga kabib. So, anong date na ngayon? July 25 na yata. Tapos, nung nagpunta ako sa VFS, July 5. So, ngayon, next month, August 5, magwa 1 month na ako. Kinakabahan na ako sa result. Sana maging approve. So, ayun mga kababes, naikwento ko naman na sa inyo. Pero, alam ko, naguguluhan pa rin siguro kayo sa mga kwento ko. Kwento pa lang naman at eto mga kababes. Sa susunod na vlog ko, talagang hihimay-himayin natin. Isa-isahin ko para sa inyo, para maintindihan nyo. Kasi, sinashortcut ko na lang yung iba. Tapos yung mga struggle ko, hindi ko pa talagang na ikukwento sa inyo totally. Pero kapag may time ulit ako, magkukwento ulit ako sa inyo kung ano yung mga mga kaganapan pa na doon habang nag-aasikaso ko ng mga requirements. For the meantime, ito lang muna ang mai-share ko sa inyo. So, ayun lang mga ka-babes. Thank you for watching. Bye!